beloved Boss Mike Cervera. Si Bong Revilla humihirit, mga kababayan. Yung nakulong na isa, ayan. Nagbigyan ang Sandigang Bayan ang hiling ni dating Senator Bong Revilla na pansamantalang makalaya. Gusto sanang dumalo ni Revilla sa burol ng kanyang kapatid. Nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa kanyang urgent motion for furlough, hiniling ni Revilla na makapunta sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Bautista sa Imus, Cavite. Hiniling niya ring payagan siyang magsuot ng angkop na damit para sa pagluluksa. Pero Nako, mga kababayan, sa desisyon ng Sandigang Bayan, hindi maituturing na emergency ang hiling ng dating Nako! senador. Ayon pa sa anti-graft court, magiging issue rin ang dagdag pa na security na Nako! kakailanganin ni Revilla. Ayan Magpapaliwanag pa raw na may favoritism ang korte kung papayagan siyang pansamantalang makalaya. Yan, so hindi pinagbigyan, mga kababayan, kita nyo, hindi pinagbigyan ng korte yung hiling ni Bong Revilla na siya ay pansamantalang makalaya, gawa nga mga kababayan, nang namatay daw yung kapatid niya. Ading. Hirap, mga kababayan, Talagang gagawin lahat, mga kababayan. Tayo nakikiramay naman, Siya pamilya ng Revilla. Pero mga kababayan, hindi kasi tayo, mga kababayan, ito, palitan natin ito, na nakakalimutan natin ang nagagawang kasalanan ng buong pamilya kapag may namamatay, yung makikisimpatya ka, yung pagsimpatya mo, kasama doon yung awa mo, at pag-absuelto sa nagawang kasalanan sa bayan. Di po ba? Halimbawa, mga kababayan, Bibumi, namatay si Benigno Aquino. Anong ginawa ng mga tao? Ibinoto, ipinalit sino? Si Cory Aquino. Taksil sa bayan yun. Si Benigno Aquino, taksil sa bayan yun maaaring may masaktan sa inyo, yung mga dilawan at mga kakamping. Yun yung paniwala namin. Taksil sa bayan si Benigno Aquino. Biruin mo, taniman niya ng bomba yung meeting de avance diyan po sa Plaza Miranda na ikinaputol ng paa ng ilang mga dumalo na mga leader ng bansa. Kita nyo? Tapos, nung namatay si Benigno Aquino, ipinalit ninyo si Corazon Aquino? O di nagka-leche-leche tayo? Tama? Ayun ang, pwede ba? Ibahin nyo yung style ninyo. Yung mga simpatya ninyo, hindi kasali yung kasalanan. Diba, Beth Jesus? Hindi kasali yung kasalanan, diba? Tama naman, diba? Diba? Hindi kasali yung kasalanan na dapat absueltuhin kung nakisimpatya tayo. Sa madaling salita, okay naman na tayo tulad niyan, namatayan si Bong Revilla, di ba? Di ba kiramay tayo? Nakikiramay kami sa pamilya ni Bong Revilla. Pero, hindi ibig sabihin nun, i-absueltoin na namin. Ibig sabihin nun, kawawa naman si Bong Revilla, sana palayain na, hayaan na, patawarin na natin sa kasalanan. Hindi pwede! Kadalasang ganyan lang nangyayari. Tignan nyo, mga kababayan ko. Ano ang pinapanalangin ng mga DDS ngayon? Alam nyo ba? Alam nyo? Bago yon, Dito muna tayo, ikalawa, mga kababayan ko. Nung namatay si Cory Aquino, di ba? Ano nangyari? Si Noy biglang tumaas kasi maraming naawa. Wala naman akong problema kung naging presidente si Ninoy Aquino. Ang sinasabi ko, liliwanagin ko,
yung pong mga simpatya ng tao, wag nyong gamitin para iboto, para iluklok ang isang leader ng bansa. Nagets nyo? Diba? Nagets nyo, mga kababayan? Oh. Ang babaw ho, mga kababayan eh. Ngayon, eto. Alam nyo ba, nakaramihan sa mga DDS ngayon, Angelito Untalan, makinig ka. Gonzalo Berano. Karamihan sa mga DDS ngayon, alam nyo bang pinagdadasal nila na mamatay na si Digong? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam. Karamihan ng mga DDS ngayon, baka nga maging yung mga anak ni Digong eh. Yang sila Sara, sila Pulong, sila Basti eh. Malamang gusto na rin nila na mamatay na sana yung tatay nila eh. Bakit? Kasi nalalagay na sila sa bingit. Na kapag namatay yung tatay nila, ganun mangyari sa nangyari nung panahon ni Pinoy, nangyari nung panahon ni Cory, nangyari nung panahon ni Ninoy Aquino, nangyari sa asawa niyang si Cory. Kita nyo? Gustong-gusto nila na mategi bambam na yan si Digong para sa kahuli-hulihan magamit pa nila. Kasi ngayon nabuhay pa si Digong, mga kababayan, na ngayong buhay pa si Digong. Kita nyo, wala namang silbi na? May silbi pa ba si Digong ngayon? Naririnig nyo pa ba na sila'y kino-content pa nila? Naririnig nyo pa ba yung boses nila nun na Tatay Digong! Naririnig nyo pa ba na nag-iiyakan sila dahil kay Digong, munting tinig? Wala na. Wala na. Ano na lang ang silbi ni Digong? Yung pag namatay siya, simpatya ng tao ang inaasahan ngayon ng mga taga-suporta ng mga Duterte at ni Sara Duterte. Kaya hindi malabo yan. Bantayan maigi sana ng ICC, baka mamaya si Sara mismo ang gumawa ng masama dyan sa tatay niya. Diba? Kita nyo naman si Sara may pagkademonyo utak niyan, mga kababayan. Wala nang silbi, nakalimutan na siya ng mga tao. Wala na. Di ba Josie Tango? Noon pa natin sinasabi yan, Nelson Tulin, JC, Rowena, noon pa natin sinasabi na si Digong makakalimutan din yan ng tao. Eto, bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba si Kibuloy, nakalimutan na ng mga followers niya, ng members niya. Wala na kailan nyo narinig si Kibuloy? Kailan nyo narinig na napag-usapan si Kibuloy? Wala na. Wala na. Wala na, mga kababayan. Wala na. Diba? Ganon ho kabilis. Ang ibig ko sabihin, ganon kabilis makalimot ang tao. Ganon kabilis makalimutan yung mga tao na minsan nilang pinaglalaban. Kasi ang mga Pilipino, kung ano lang yung uso, kung ano lang yung trending, dun mga nagsisiksikan. Kapag laos ka na, wala na. Kasi yung mga vlogger nila pati, karamihan lahat ng kanilang mga vlogger, may nagko-content pa ba? May gumagawa pa ba ng mga video patungkol kay Kibuloy, kay Digong? Di ba wala na? Bakit? Kasi wala nang manonood. Sayang yung content. Kaya dito na lang tayo kung ano yung trending sikat. Diyan tayo gumawa ng content. Kaya nga putang inang mga DDS, pasalamat kayo sa akin. Kasi ako,
Binabanggit ko pa si Digong at Kibuloy na idol nyo. Mga potang ina nyo. Di ba mga kababayan? Nagets nyo? Mga hayop yan. Kakapal na mga mukha. Diyan mga kababayan. Natatakot si Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, noong ko pa to sinasabi na lahat ng madidikit kay Digong mamalasin. Siguro naman narinig nyo. Yung mga matatagal na dito, matatagal ko nang sinasabi, lahat ng madidikit kay Digong mamalasin. Lahat ng mga eepal at susuporta kay Digong mamalasin. Our beloved Boss Mike.